May mga nagtatanong ba't daw ako may suot na kwintas? Ano daw po ba itong kwintas na ito? Itong kwintas na ito ay panlabang ko sa mga ahas, sa mga traidor sa bayan, yung mga pumapatay, ay mga ahas. Ayan. Ito yung aking naipon pa noong ako ay nasa spiritual life ko. Kaya yan ano po ito ng sawa? Yung buto ng sawa. Pinagawa ko ng kwintas. Pangontra sa mga sawa. Hindi ko sa asawa. Hatid ako po kayo ng mga ilang update. Mamaya sasain nyo po yung ating rip list. 20 individual names na naman po yung ating may dadagdag. At ako po nadidepress sa tuwing ako nagre-research at kinukumpuni ko yung mga pangalan. Of course, meron din naman po tayong mga ilang nagko-contribute dun sa kanila pong kakayahan, dun sa kanilang Facebook pages na yun naman din po yung aking team ginagamit yung ilan po ng mga pangalan na wala ho sa akin. So, ang method po ng rip list, believe it or not, ay isa pong desk research. Bakit po natin pinangalan ng believe it or not? Dahil hindi naman po natin tinutulak na maniwala kayo kung o hindi. No? Basta ang ating pong pinipresent ay base po sa fact na yung tao ay namatay matapos tumanggap ng kanyang bakuna. Yun lamang po. Kung yan namatay dahil sa komplikasyon, dahil sa COVID, hindi yun po ang ating concern. Natin lamang po ang mga individual na yan, sumailalim sa karayom, makalipas ang ilang oras o ilang araw, ilang buwan, namatay. Yun lamang po. So, kung ano man yung mga interpretasyon, kung yan ay namatay sa sakit o doon sa itinurok, believe it or not na lang ho yung susunod noon. Ano po, kaya po yan ay pinangalanan namin ni Mang Ardo na rip list, believe it or not. Katunog ho yun ng rip list, believe it or not, na ayon nga pala kay Nestor de la Rosa, pinaalala niya sa akin, ay isa pong programa noon na in Anchor. Yung host noon ay si Jack Palance. At yan po ay matagal ng section doon sa periodiko. Sabi nga ni Mang Ardo, malit pa siya kanyang binabasa yon. Yung rip list, believe it or not. Ito naman sa atin ngayon, rip list, believe it or not. So dito po sa amin ngayon, sa Iloilo, sinimulan na po yung kanilang pagbabahay-bahay. Makikita po dito, inuna po nila yung mga lokasyon na dikit-dikit ang bahay, may iskinita, pero malapit po yan sa dagat pero yan kanila po kinukumbinsi yung mga tao doon na sumailalim sa karayom. Ang akin pong concern lamang dito ay yung mga, wala ho kayang asunto to, wala ho kayang makitaan dito na pwedeng makasuhan itong mga to dahil potentially yung kanila pong dalang turok ay isa pong potential na deadly weapon ho yan. Pwede hong i-interpret na as a deadly weapon. Kaya wag lang po sanang wala lang pong tinatawag na sapilitan o pilitan. Nasa may katawan na ho yan kung papayag ho sila o kung i-entertainin nila o hindi. Wala lang hong pilitan dahil ho nauuwi minsan sa pilitan ho yan. Kumokota ho dahil may kota ho yata itong mga to ayon dun sa bilang na kanilang matuturukan. Kaya ultimo nakita nila na mayroong isang lola, dahil makikita ninyo dun sa babang porsyon ng larawan, isang lola 108 years old na, binakunahan pa. Por Diyos por Santo, saan pa ba naman pupunta si lola? Hindi na nga ho makalakad. Makikipag-date pa ba si lola? At sasabihin magpabakuna ka at nang hindi ka makahawa. Dito po natin nakikita na ang concern lamang po nila madagdagan yung estadistika, madagdagan yung bilang ng mga naturukan at magiging aral o pag-aaralan yung mga bilang na yan, yung mga numero na yan. Now, ang susunod po kung nauuso po yung sunod-sunod sa pamilya, meron yung Mugot family, sumunod yung ating binalita na Abara family ng Calatagan, Batangas. Meron pa ho isa. Meron pa hong isa sa Rio Chico, Nueva Ecija. Ang pangalan ng pamilya ay Sunga family.
meron din po palang natatakot sa barkadahan. Kasi mga barkada ho, sunod-sunod din ho. Gaya po nito nasa larawan, si Mardy Flores, ng Cagayan de Oro, nauna. Sumunod itong si Ding Velez Batar. Very po ito, physically fit. Itong si Ding Batar. In fact, nagtuturo ho siya ng wellness, physical wellness. Nagbibisikleta, swimming, coach ho yata ito eh. Ng Cagayan de Oro, kinikilala ho siya at marami ho siyang tagasunod. No? Pero, yun nga ho, bigla ang namatay. Hindi ko lang alam kung nabakunahan o dahil sa COVID, hindi po natin yan ang concern. Ang concern po ng konteksto po ng aking inahati sa inyo ay sunod-sunod po. Hindi lamang sa pamilya, maging sa barkadahan. Kaya nagkomento ho itong isang nangangalang Vance Gualberto o si Edgar Velez. Sabi niya, sa reply nung post ni Vance Gualberto, sabi niya, yati, before si Mardy namatay, nagpa-picture kaming 3 sa kwarto ni Mardy. Tapos ako na lang naiwan. Ibig sabihin, bago raw namatay yung Mardy, yung nasa kaliwa, nagpa-picture silang 3, ni Ding Velez, Mardy, at itong Edgar Velez. Sa kanilang 3, si Edgar na lang natitira. Kaya siguro nag-sink in sa kanya yung pangamba. Anyway, ganyan ho talaga. Kapag sabay-sabay kayo, sama-sama ho kayo. Kung kayo ba ay naturukan, kung kayo ay mga government employee, may mga ganun din pong mga nakikita akong posting sa Facebook. So yung ating pong research ay desk research base po sa Facebook. Yun lamang po ang basihan yan. Hindi ko po kiniklaim na yan ay matibay na ebidensya. At akin na lamang pong sinasabi, pinangungunahan. Kung sino man ang magtatanong, yan po ay batay po dun sa ating nakakalat na impormasyon sa Facebook. So sa ating pong number 1, 20 pangalan po ito. Si Andresa Bertudaso. Si Andresa Bertudaso ay bakunada at yung kanyang pamangkin ay at Judric ang pangalan ay atin na rin pong napangalanan dito sa ating replace ng nakaraang segment. Ng nakaraang from 45 to 60 kung di ako nagkakamali. Ang pangalan, ang first name yun is si Judric. At pareho silang bakunado at bakunada, sila po ay magtiyahin. At sumunod sa pangalan natin ay si Bernadette Orque Bincula. Si Bernadette po ay nasa 30 plus. Siya po ay kawani ng Department of Education. At may 3 po siyang maliliit na supling. Wala pa ho yatang 10 taon yung pinakamatanda. Ito nakakaawa. Yung mga ganyan nakakita ho natin na anyway, makikita po rito sa larawan yung may bilog na yan. Yung mga kasama ho niya, sa isang team building na trip yan nakita ho natin na nakataas yung kanilang mga kanang kamay. Pero ang naiba lang ho ng direksyon, ginamit ang kaliwang kamay, ay itong si Bernadette Bincula. Ay, ano daw ba yan? Baka premonition ba yan? Sabi nila dito. So, yan ho nakakalunos. No? Mga nasa early 30s, nanay, lalo na't mga nanay, sa mauulila sa ina, sa maaga ang mga bata. Sumunod po ay si Maria Cecilia Sabido Alyares. Si Mrs. Alyares ay taga Iloilo po ito. At siya po ay isang real estate agent. No? At ganun din po ang nangyari, bakunada. At si Corazon Ramientos. Sabi dito ni Jen Ramientos, rest in peace. Hindi karon di gihapon mo to, hindi rin pa rin sila makapaniwala na wala na ang kanilang tiyahin na si Cora Ramientos. At sumunod ay si Editha Cabrera Fajardo sa kanyang edad. Senior citizen na ito kung hindi ako nagkakamali. Ay naturukan po siya ng J&J. May marami ho na naturukan ng J&J at hindi po pinalad.
Si Edwin Amarilli Ayusa ay isa pong youth leader ng isang lugar sa Surigao City. At tinurok ko sa kanya ang EZ, nakalagay ho rito. Sabi niya, historical moment para sa kanya, 3 p.m. sa Surigao City Gym. Tumanggap siya ng first dose ng AstraZeneca, pero siya ay namatay noong August 9, 2021. Marami po itong follower, ginagalang na respetadong individual, personality sa kanilang lugar. Sumunod ay si Elmer Mihasco Bantigan. Ayan po nakikita, self-explanatory. LV Villanel, Lady Guard. At yung kanyang barkada ay nagpahayag po ng sentimento. Sinabi bakit di man lang daw siya sinangguni na magpapabakuna. Siguro talagang kailangan niya dahil nga hindi siya papapasukin sa mall kung hindi siya bakunada, lalo't siya ay isang Lady Guard. Si Filomeno Uy Lim Jr. o si Junjun Lim ng Cebu City. Tinurukan po siya ng sign of act, makikita po sa backdrop. Nagpaturok po siya doon sa programa ng Cebu Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Isa rin pong respetadong individual, entrepreneur. Meron po siyang shop, yung muffler shop. Marami po siyang kliyente. At isa po siyang car enthusiast ng Cebu City. Kilalang tao ito sa particular sa Chinese-Filipino community. At yan po, nagpaturok. Boom. Sumunod si Henry Bendole. Bata pa pero nakikita ninyo dito na marimlang o malungkot ang kanyang mga mata. May isa po itong anak. Bata pa lang din. Nasa 3 taong gulang. Sabi dito, ang hirap dahil sana kasama ka namin kapatid. Kung di lang mang pinilit ng company na magpa-vaccine, di sana siya Di naman dapat kasi mandatory yun. Hindi naman talaga mandatory. Kaya lang kung na-mislead ho kayo. Kung sino lang dapat dapat yun lamang at walang sapilitan. Kaso, kung di ang kapatid ko, di siya makakapasok sa trabaho, kaya pinilit niya na lang na kahit na puyat sa trabaho, pipila ng madaling araw. Tapos may kinabukasan, papasok pa sa trabaho, wala man lang pahinga kahit 2 days man lang. Dahil nga, na lang siya. Naghihinagpis ako ngayon sa sinapit ng kapatid ko. Ayan ang hirap. Marami po ang naghihinagpis ngayon at ang galit ay siyempre nakatuon doon sa mga promotor. Partikular ang DOH. Tsaka yung mga kanilang ginagamit na influencer. Jarwin VJ Maulion. Jarwin VJ Maulion. Umuwi na sa kanyang creator. At si Jose Moleta Telen ng Las Piñas City. Si Papa Joe ang tawag sa kanya, ay nagtitiktok pa ho ito. Sabi nga ho ng anak, wala ho kaming nakikitang dahilan para siya ay mamatay. Dahil wala naman ho itong iniindang karamdaman. Nagtitiktok pa nga si paring Joe. Nagigitara pa. At sumunod si Lilibet Tauho. Ito, I got my vax today. Janssen. Single dose only. Okay. At ito, batang-bata, si Marilyn Ating. Condolence, ha? Layperta pa ni mong bataa, ba? Napakabata mo pa. Nga naman taon nga, gibayaan mo ug sa'yo ang imong mga anak. Iniwan mo, bakit mo naman iniwan ng maaga ang mga anak mo? Maliliit pa! Bakit ka kasi Sana inisip mo man lang ang iyong mga anak bago ka Naiinis ako sa iyo. Naawa naman ako sa iyo. Sabing gano'n nung commenter. Kamag-anak po siguro to o nanay o tiyahin. Sumunod si Nira Lumawag Abrigo. JNJ. At si Renato Valmoria. Nakadalawang dose siya ng FI. Ano bang magandang code natin sa FI? Parang FI, no? Parang pabunan. FI. Yung nagtutulak ng pabunan, yung promotor ng pabunan, si Sir.
Ayan, dadaan na lang natin ng sorry po Mang Renato, sorry po natatawa ako dun sa FAI kasi Renato Valmoria at sumunod si Roxy Busiños at ito si Tionilo Salvan. Napakalungkot po ng buhay ng sinapit ni Tionilo Salvan. Si Tionilo Salvan po ay isang pong DepEd teacher. Siguro principal ho ito dahil hindi ko pa ho masyado nasisilip. Kare-retiro lang ho niya ng March. At napag-isip niya na magtayo ng sariling negosyo, malit na negosyo. At yun ang pinagkaabalahan niya hanggat sa maitayo nga niya. Doon sa 5 days before matapos yung kanyang project, itong sinabi niya, Lord please, 5 days na ni akong trangkaso. Pagod akong bumangon. Wala ko'y kusog, wala daw siyang lakas. Pero 5 days na lang. Alam niyo po ba na nakumpleto ho niya yung project? Nakapag-ribbon cutting pa siya, nakapag-bless po siya, blessing pa ho, pero nakaupo na lang siya. At di ho nagtagal, namatay ho si Sir Tionilo Salvan. Tinapos lang ho talaga yung project niya. Tinapos lang yung pagpapagawa ng kanyang kung kainan man yun o tindahan yun. Nakakalungkot. Anuhan mo natin yan. Ito naman si Titing Angkilio ng Eastern Samar. Nung Titing, ayan. So, yan lamang po ang ating Ripley's 20 for tonight. At ako po ay nalulungkot to. Nadidepreso ako pero sige lang. Dahil ito lamang po isa sa mga paraan kung bakit natin ito ginagawa ay para po ma-disseminate po ninyo. At ma-share sa iba na makapag-increase po ng awareness na bago sila lumusob, sumulong, ay meron silang mapag-aaralan. Alam nyo, yung iba ay sabi ng mga bashers, ng mga pro-vaccine, sinisisi nila na sa mga hindi pa bakunado yung pagtaas ng mga kaso. Hindi naman yata tama dyan dahil nung hindi pa ho nagro-roll out yung vaccine, mababa lang ho yung kaso natin. Bakit nung kailan naman maraming nabakunahan na, may 11 milyon, 12, paglagay mo ng 20 milyones pa yan, bakit doon pa nagtaasan yung mga kaso? Ganun na lang ang katanungan dyan. Kaya hindi po marapat na isisip po yan doon sa mga hindi pa nagpapabakuna. Ngayon, kung sasabihin tayo ay mga misinformation o disinformants, hindi po totoo yan dahil mismo yung mga taong atubiling magpaturok ay doon mismo nila nababalitaan sa kanilang barangay. Wala ho, mas nauuna pa ho silang nakakaalam kaysa sa amin, kaysa sa akin. Yung akin after the fact na lang, pinopost ng ibang mga kapitbahay, pinopost ng mga ibang kamag-anakan dahil nangingit-ngit ang kanilang kalooban. Sino po bang nakakaunang makaalam? Di mismo doon sa pinangyarihan ng lugar, malakas po kumalat yung balita. Yan man ay kumpirmado, yan man ay totoo, o hindi, o chismis. Nandoon ho ang balita na para sa kanila, nakakadagdag ho doon sa kanilang pag-atubiling magpaturo. Huwag niyo pong isisi yung sa aming mga nandito sa social media at na nagpipresenta lamang ng balidong informasyon. Hindi po ganun. Kundi mismo doon sa pinangyarihan, doon po nanggagaling yung usok. Ay kung ipinopost nila sa Facebook, yun lang din naman ang kaya kong ihatid sa inyo. Kaanton po, muli, may isang magandang gabi ang aking iniiwan sa lahat. Stay safe and keep cool.